Ito yung Karabuan-Libnawan Bridge sa Pidig, Ilocos Norte, kung saan sinasabi ng bobong, kingkoy at tanga na vlogger na ito na kinonstruct daw yan face by face. Ayaw ko na tanggapin. Ano daw ang aking ebidensya? Panoorin natin to. By face. Ano, nag-research saan yung tarpaulin na sinasabi mo at mga dokumento mo dyan. So, ikaw lang dyan nagsasalita, no? Naghahanap ka lang ng butas or pangit dyan sa Ilocos Norte. Kasi si Congressman Sandro Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos, yun lang talagang motibo mo na siraan. So, saan yung dokumento mo dyan? Di ba wala? Nagbe-base ka lang sa tarpaulin tapos pahanapan mo kami ng tarpaulin. Eh, sino ngayon yung bobo? Kaya ang in-explain namin face by face eh. Pambihira naman kasi, hindi mo kasi matanggap ang paggawa ng tulay ay face by face. So una muna, sagutin natin ang tarpaulin. O ayan yung tarpaulin yan. Nasa Daily Tribune yan na dyaryo. Kaya ako nagka-interes pumunta ng Ilocos Norte dahil sa istoryang yan. Na ghost project, binayaran na, pero hindi natapos. So, hinanap ko talaga yung tulay na yan. 182 calendar days lang yan. 28 March 2025 to September 2025. No? Ayan, yung kanyang contract number. Hinahanap mo yung mga dokumento. Yan, 25 double alpha 0294. So, ito yon, no? Ang contract ID number 25 double alpha 0294. So pareho yun nandoon sa tarpaulin. So ito ay Convergence and Special Support Program, Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, SIPAG, Access Roads and or Bridges from the National Road leading to major strategic public building or facilities. Construction of Karabuan Libnawan Bridge, Barangay Karamuan to Barangay Libnawan, Pidig, Ilocos Norte. O yan. O, 182 calendar days. Asan dyan ang sinasabing face by face yan, ulol? Wala, di ba? O, naghanap ka ng dokumento, ito pa. O, ayan yung contract niyan. O, inaward sa Nortec. O, construction. Nortec Builders and Construction Supply. O, ayan. 24 March 2025. Ang amount, 28,459,096 pesos and 9 centavos. Asaan dyan ang sinabing phase 1 lang yan? Tingnan nyo kasi, pupunta kayo doon, tapos sasabihin sa inyo na mag-research. Mga bobo talaga kayo eh. Hindi nyo alam yung ginagawa ninyo. Ang gusto nyo lang gawin, yung madaling trabaho. Gusto nyo idepensa si Marcos at si Sandro. Pero hindi naman kayo handa. Ang gusto nyo lang insultuhin ako, insultuhin ang taong bayan, pagsinungalingan ang taong bayan, gawan ng kwento ang taong bayan. Hindi yan tama eh. Pumunta ako doon hindi para siraan si Marcos at saka si Sandro. Kung yan ang interpretasyon nyo, din kayo yun. Pumunta ako doon para patunayan na meron doon mga proyekto na dapat unahin imbestigahan kaysa sa kahit na anong lugar dito sa Pilipinas. Hindi naman si Sandro ang gumawa niyan, di ba? Alam niyo naman yan, sinasabi niyo naman yan, di ba? Hindi rin naman si Marcos ang gumawa niyan, sinasabi niyo naman, di ba? Di ba DPWH yan? Di ba ang DPWH ang iniimbestigahan? O bakit kayo natatakot? Di ba? So tanga lang kayo dahil kompleto ako ng dokumento. Gusto mong pandagdagan? Ito. O ayan, yung notice to proceed. Ayan yung date, 25 March 2025. Gusto nyo pa? Dagdagan ng dokumento? Ito pa. Ito yung acknowledgement ng affidavit. Republic of the Philippines, Lawag City, Province of Ilocos Norte, Silisit. Ayan.
Baka tanungin mo pa ako kung anong silisit. Eh di kung hindi mo alam, edi huwag ka na mag-vlog. Oh, ayan. Permado ng abogado, si Attorney Tarok. March 24, 2025. Oh, ano pa irereklamo nyo? Mga tamad lang kayo, gusto nyo easy money lang. Bigyan kayo ng pera, punta kayo doon, meron kayong kontrata na i-produce yung material para sirain si Madarahog. Pero hindi nyo naman kaya. Alam nyo, magmumukhang tanga lang kayo sa akin. Akala nyo kasi vlogger-vlogger lang ako. Akala nyo kasi na hindi ko pinaghandaan lahat yan. Pinaghandaan ko lahat yan. Sarili kong expenses yan. Ni-research ko talaga yan. Inalam ko muna kasi konti lang ang resources ko. Agilyon ang kasama ko dyan. Yung mga agilyon ang kasama ko dyan. Oh. Itong agilyon na to, ito isang organisasyon, ito isang kapatiran dito sa social media na nagtutulong-tulong para i-expose ang katiwalian ng gobyerno at tulungan ng mga OFW. Sila ang tumulong sa akin, yung mga kapatid ko sa agilyon. Oh, shout out pala sa mga kapatid ko sa agilyon. Oh, eto na. Ngayon, magmumukhang tanga lang kayo sa akin. Kasi nga, sa limited resources ko, kailangan pinpointed ko yung pupuntahan ko. Kayo, enormous yung resources nyo, may mga sweldo kayo. Hindi ka naman pupunta dyan kung hindi ka bibigyan. Di ba? Aminin mo na yan. Yung mukha mo palang mukhang bayad eh. Mukhang pera. Di ba? Oh. Yung mukha mo palang. Hindi ka naman pupunta dyan. Di ba? Kaya, alam nyo kayo, hindi kayo dapat ang pumunta dyan. Si Vince Dizon dapat ang pumunta dyan para magpaliwanag. Kasi kayo hindi nyo kaya. Ang kaya nyo, mang-asar, mang-insulto, mang-inis. Ang problema ninyo, yung kalaban ninyo, hindi may inis, hindi may insulto. Bakit? Bayan ang kakampi ko. Taong bayan ang kakampi ko. Kayo, sinong kakampi nyo? Trolls, mga animal kayo. O paano? Sayang ang bayot. Bayot din yata yung puta. Vlogger na to, pumunta doon sa Ilocos Apayao Road. At dinidebunk niya ako doon sa ghost project na daan na 32 million plus. O, ito yung sabi niya. Yan daw ay under suspension. So, ang date started dapat niyan ay 16 June 2025. Ang completion date nilagyan nila ng under suspension. Yan ang tinatawag na pandodoktor. Pandodoktor ng isang tarpaulin. Yan ang tinatawag na tampering. Tinatamper nila. Under suspension daw. Oh, nang pumunta ako, wala yan. Oh, ayan. Klaro, oh. Klaro yung sa likod, oh. Yung dalawang mark, wala dyan, oh. Walang nakalagay na under suspension. O paano nagkaroon ng under suspension ng 32 million na contract? Dahil daw sa right of way? Wala naman, klaro naman eh, di ba? Ito. Ayan ang kontrata niyan. O, anong ID number niyan? 25AA0012. O, ano ito? Network Development Program, Road Widening, Tertiary Roads, Ilocos Norte, Apayao Road. O, di ba? 32,746,993 pesos and 32 centavos. Kanino ibinigay? Kay Zedek. O, ayan yung kontrata. Wala namang sinasabi na suspended yan. Hanggang ngayon, andyan naman yung kontrata. O, ayan yung drone shot. Saan dyan yung humaharang na bahay? Walang humaharang ng bahay dyan para sabihin na may problema sa tawag nito, easement or right of way. Pag-aari ng gobyerno yan eh. O meron nga ditong sa gilid meron ng embankment. Tapos sasabihin nyo na mayroong problema sa right of way. Ninyakaw talaga yung pera.
Ninakaw talaga. Klarong-klaro, binutas-butas lang. Oh, ganyan na to. Ang lalakas ng loob ng mga itong magsinungaling sa taong bayan. Saan dyan? Yung problema ng right of way. Mga ulo putang ina. Magkapera lang. Oh. O ayan, may resibo, may picture, kompleto. Pumunta sila doon, naging under suspension. Pero pag sinerch mo yung contract number, hindi siya suspended. Walang reason for suspension. Wala silang pinapakitang resibo, sasabihin nila, meron kami mga dokumento, asaan, boy? Asaan yung mga resibo nyo? Baka resibo ng gasolina, hotel, pambababae, panlalalaki, at kung ano-ano pang mga resibo. Pero resibo sa paggawaing bayan, wala kayo, boy. Dumami na nga kayo na gusto na nga ninyo maging Vince Dizon, hindi nyo pa itinama. Kaya gusto namin na si Vince Dizon ang pumunta na magpaliwanag dahil siya ang sekretary ng DPWH. Kayo, mukha lang kayo mga sekretaryo sa rekto. O paano? Sayang ang bayo!